Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Good morning. Kasabay ng pagbaba ng tasa ng kape niya sa platito, ay napalingon si Alanis sa pamilyar na tinig. Si Clark ay humakbang patungo sa mesa. Basa pa ang buhok mula sa pagligo. Clark really was the best looking man she had ever seen. In blue faded jeans that hugged his thighs and legs like a second skin. Nagmamadali marahil ito dahil hindi nito naisara ang ilang botones sa shirt nito. O talagang sadyang hindi nito isinasara iyon, and it gave her a hint of the male beauty of his torso. But then, she had seen his body last night, hadn't she? He smiled at her. Hinila nito ang silya sa tapat niya at naupo. Sinalina nito ng kape ang tasa. Tinampalahan iyon. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Has my pillow made you comfortable? He said casually after a sip from his coffee. Yes, thank you. Simpleng sagot niya. Komportable siyang umiinom ng kape kanina bago dumating ang lalaki. Kung bakit bigla siya nailang na dumating ito ay hindi niya alam. Kailangan bang tamang una na gamitin mo upang makatulog? There was a hint of amusement in his voice. Bahagyang tumango si Alanis. She couldn't tell why those eyes made her uncomfortable. Ganoon man ay gusto niyang sabihin kay Clark na hindi lang unan ang dapat na komportable siya. Kailangan lahat sa paligid niya ay komportable siya upang makatulog. But she couldn't tell him that and elaborate. Kinausap ko na si Ninita ngayong umaga. Sinabi kong kausapin ka at tanungin kung ano pa ang mga bagay na kailangan mo upang maging komportable. His voice gentle at naroon ang sinseridad sa gustong mangyari. At hindi gusto ni Alanis iyon. Gusto niyang kamuhian ng lalaking ito sa pagkidnap sa kanya. Inaasahan mo maging komportable ako bilang hostage mo? She said sarcastically. If you think I would feel that way, then you are out of your mind, Mr. Montales. Galit at wala sa loob na inabot ang maple-flavored syrup at naglagay sa pancake niya. Kung ninais kong ikulong ka sa silid mo o alin man sa tatlong silid sa basement, ay magagawa kong madali and then feed you with water and bread. Pero hindi yun ang ginawa ko, Alanis. And I suppose I should thank you for that, she said sarcastically. Umiling si Clark, and in a weary tone. No, hindi ko inaasahan iyon. Padkuhan ay huminga ito ng malalim. Ilang araw lang, Alanis. It wouldn't even take a week. I should hope so. Others would have considered it as a vacation. Hindi kumibos si Alanis. She toyed with her food. Totoo ang sinabi ni Clark. Magagawa nitong ikulong siya. Subalit maliban sa kaalamang naroon siya bilang hostage, iisipin ng sinong mga makakikita sa kanya na mga taga-rancho naroon siya bilang nagbabakasyon. Nag-angat siya ng muka. Alam ba ng lahat ng mga taga-rancho kung bakit ako naririto? Lahat ng mga naririto sa bahay na ito at ang mga nakikita mo sa labas, of course, maliban kay Karen at kay Eloy, ang mga trabahador ay may sariling mga bagay sa ibang bahagi ng rancho na malayo rito. Pag-aari mong buong rancho? Gaano kalaking lupain na sasakupan nito? She asked purposely. She heard him chuckle softly. Nahuhulaan nitong tinutumbok ng tanong niya. Kung gagamitin ko ang salita ng mga matatanda, ang lupain ito ay hindi maliparan ng uwak, Alanis. Kulang ang isang araw upang maikot mo ang buong rancho. Levy and I own this ranch. Nag-init ang mukha ni Alanis sa marahang tawang iyon. Diniretso ang tanong. Okay, sabihin mo sa akin kung paano ko makakatakas sa ransyong ito. Amusement crossed his eyes. There are 3 ways. By air, by sea, and by land. May yate at mga bangkang dimotor ako. Subalit hindi ka makakalapit man lang sa mga iyon. Bukod sa lagi may mga matang sumusubaybay sa iyo sa sandali lumabas ka ng bahay, those boats are heavily guarded. I see. Kung sa pamamagitan naman ng ere, I have an airfield situated at the highest point of this land. I have 2 choppers. The airfield could even land small planes, but I doubt
Kung makakarating ka man lang sa paanan ng airfield, sa lupa naman may mga sasakyan at kabayo, but you don't know your way, you will definitely get lost. Ang normal na traveling time from the ranch to the main highway is almost 2 hours. Iyon ay kung alam mo ang daan at kung makararating ka kahit sa alinmang sasakyang pag-aari ko. Kung paano hindi ka kaagad nakalapit sa akin nang una magising ka at hindi ka marunong mga bayo, Alanis, I'm sure of that. At tinitiyak ko sa iyo, walang mag-iiwan ng susi sa alinmang sasakyan by mistake. Ni hindi na malaya ng dalaga na durog-durog na harapan niya sa pancake na wala sa loob niyang pinaglaruan ng tinidor. Nakaramdam siya ng panlalamig sa buong katawan. The possibility of escaping was remote. Buong buhay niya ay pinagkalaban niya huwag makulong. Literal man iyon o hindi. Only to end up as captive and she couldn't do anything about it. Naiipit siya sa 2 taong parehong mapanganib. Isa ay ang sapilitan nagdala sa kanya sa lugar na ito upang gawing pain. At ang isa naman ay responsable sa pagpatay ng isang buong pamilya. At ngayon inawalan siya ng kontrol sa sarili niyang buhay at pagkatao. Clark had taken it from her. Ano man ang kasalanan ginawa ni Florendo sa mga Montales, ay walang karapatan si Clark na gamitin siya sa paghihigante nito. At sinisikap niyang labanan ang takot at panik na lumulukob sa buong katawan niya. Nagsalubong ang mga kilay ni Clark sa iba't ibang emosyon na gahalili sa mukha ng dalaga. Nangingibabaw ang takot na pilit sinisikal ni Alanis. He reached out for her hand. "Believe me, Alanis," he said softly. "Hindi ko gustong masaktan ka. Hindi ko nais na masuklam ka sa akin dahil sa gagawin ko sa taong itinuturing mong ama. Pero hindi ko magagawang iurong ang lahat ng ito. Isa lamang ang maipapangako ko sa iyo. Hindi ka masasaktan sa sandaling magtagpo ang landas namin ni Florendo. Physically, at least. You couldn't know that, Clark. This is the 4th day." Si Clark nang malingunan ang paglabas ni Levi sa veranda. "Natiyak mo bang natanggap na ni Florendo ang mensahe?" "Positive. All we have to do is wait," sagot ni Levi. "This is the part I hated most," patuloy ni Clark. Dinala sa bibig ang goblet na may lamang alak and took one to swallow. The waiting, trying to guess what would Canlas do first. Iyan din ang nararamdaman ko, si Levi grimacing. Pero nakahanda tayo riyan. Ang mga tauhan sa pier sa Maynila at sa iba pang daungan ay nakahanda. Ganoon din ang mga nasa airport. We would know kung kailan siya darating. Hindi sumagot si Clark. Muling dinala sa bibig ang goblet at inubos ang laman nito. Sinulya pa ni Levi ang relo sa baso. 2:00 na pa lang ng hapon. Unusual para kay Clark ang uminom ng alak sa ganitong oras. Gaano man ang tensyon ng sirkumstansya. "Something's bothering you. What is it?" Si Alanis. He filled his lungs with air. "Hindi ko kayang isipin ng isang tulad niya ay stepdaughter ni Florendo. Hindi siyang inaasahan kung dadalhin natin dito." "Anong ibig mong sabihin?" "I was expecting a brat. Someone who's spoiled and hysterical." Nagkibit na mga balikat si Levi. "Well, she wasn't his own flesh and blood. Iyon marahil ang dahilan." "Does it matter?" Ama pa rin niyang maituturing si Florendo. Sa sambahayan nito siya lumakit nagkaisip. Her stepfather gave her the world, sent her to the best school in Switzerland, lived in an exclusive and expensive dormitory. "At ano nakikita mo sa kanya?" Levi asked with intense curiosity in his eyes. "Innocence, vulnerability." Hindi nito idinagdag ang takot na tuwina ay nakikita sa mga mata ni Alanis dahil natural lamang na matakot ang dalaga sa kalagayan nito sa kasalukuyan at sa kaalamang anumang oras ay masasaktan kung hindi man mamamatay si Florendo sa kanilang mga kamay. Kumunot ang noon ni Levi. "Ipagpalagay na. Pero walang magbabago, Clark." Levi's voice became hard. There's a hint of warning. "Look, sa sandaling matapos ang lahat ng ito, makakabalik siya sa kanila, unharmed, unscathed, and angry as hell because you've killed her stepfather." Tinitigan ni Levi ang pinsan. He couldn't believe it was Clark talking. Ilang sandali ang pinalipas. Then he said quietly, "Higit pa roon ang nararamdaman natin nang mamatay ang mga mahal natin sa buhay. Wala siyang kinalaman doon." Lalo nang lumalim ang kunot sa noon ni Levi. "Ano nangyayari sa iyo?
Bakit pinahihirapan mong sarili mo sa mga bagay na iyan? It isn't like you. Isang tambak na impormasyon ang hawak natin kay Florendo Canlas at napag-alaman nating iisang tao lamang ang maaari niyang pagbawisan ng buhay. Si Alanis. It is just, he paused. I don't want her hurt. Hindi maiiwasan iyon, Clark. You know that. Yeah, ibinaba nitong walang lamang goblet sa mesa. Sabihin mo sa mga taong huwag hiwalayan ng tingin si Alanis saan man magpunta. Bili niya bago tumalikod. Nanatili nakakunot ang noo ni Levi habang sinusundan ng tingin ng pinsan. Mula sa veranda ay pinagmamasdan ni Alanis ang unti-unting paglubog ng araw. It was breathtaking. Nagkaroon ng iba't ibang kulay ang dagat dahil sa refleksyon nito. Ang buong paligid ay tila paraiso. Natatanaw niya ang mga nagagandahang bulaklak at mga halaman. Nagtatayugan ang mga puno ng mga niyog at mga punong kahoy. Ang mga mumunting alon ay banayad na humahalik sa dalampasigan. Subalit ang paraisong ito ay kanlungan niya. Alam niyang di kalayuan ay ang mga tauhan na kamasid sa kanya. Anumang isip ang gawin niya ay malabo siya makakatakas sa lugar na ito. Malino na naipaliwanag sa kanya ni Clark iyon. And it scared her so. Yet looking back, hindi niya matiyak kung alin ang pipiliin niya. Ang mga tauhan ni Florendo o si Florendo mismo para ibalik siya sa ipil-ipil o si Clark Montales. Napalingon siya nang makarinig na matinis at munting halakhak sa may kanang bahagi ng veranda. Lumakad siya patungo roon. Si Clark, kinuha mula sa anak ang isang bagay na ipinakikita ng huli sa ama. Galing ang mga ito sa tabing dagat. He was powerful and ruthless. Natitiyak niyang walang makakaawat dito upang mapaghigantihan si Florendo. Subalit pagdating sa anak ay hindi makapaniwala si Alanis sa gentleness na nakikita niya sa lalaki. Sa ibang pagkakataon, she would be charmed, or hadn't she yet? Mula sa kung saan isang tauhan ang lumapit dito at inabot ang isang cordless telephone. He's gorgeous, isn't he? Napalingon bigla si Alanis sa pinanggalingan ng tinig. Si Grace, nasa dulong bahagi ng veranda. Hindi niya ito napansing naroroon. Nakatukod ang mga braso sa barandilya with a mocking smile on her lips. But he is mine, Alanis. Patuloy nito. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi. Hindi mo maaakit si Clark upang pakawalan ka. Isa kang kaaway. At kitagal naming hinintay ang pagkakataong ito. Clark won't buy the innocent, stupid, childish act. I have no intention of doing that. Naniningkit ang mga mata ng dalaga. All I want is to get out of this damn place. Nagkabit ito ng mga balikat. Anyway, we've heard news that Florendo is in Manila right now. So, we start counting the hours. Sa sandaling pumasok siya sa trap, you can go home. Fear crossed Alanis' eyes. Tinalikuran ng babae at nagbalik sa sariling silid. Palakad-lakad siya at hindi malaman ang gagawin. Nasaan si Clark? Tanong niya kay Brian na makasalubong niya ito sa hallway. Matapos sa pag-uusap nila ni Grace ay hinanap na niya ang lalaki. Wala na ang mag-ama sa ibaba ng bahay. Abala sila ni Levi Alanis. Sagot nito, boyishly smiling at her. Anong kailangan mo? Baka may maitutulong. No, I want to talk to him personally, she said determinedly. Hindi niya gustong hiyain ang banata, subalit kailangan makausap niya kaagad si Clark. Nasa study niya sila Levi. Nagkakamot ng ulong sagot nito. Thank you. Alam niya kung nasaan iyon. Nasa basement ng bahay. She'd been there once na ikutin at pag-aralan niya ang istruktura ng kabahayan sa paghahanap ng paraan kung paano makakatakas. Napalingon mula sa pag-aaral ng ilang sketches si Clark at Levi nang bumukas ang pinto ng library at pumasok si Alanis. Gusto kitang makausap. Nagkatinginan na magpinsan. Levi sighed. Alanis, I'm busy. We are busy. Maybe we can talk over dinner. Ibinalik nito ang mga mata sa pinag-aaralan. Hindi nito kailangan ng distraction sa sandaling iyon mula sa dilaga. Pinag-aaralan nila kung saan maaaring manggaling si Florendo. Hindi ito dumaan sa mga normal na ruta. Hindi nito alam ang tungkol sa tauhan nito na sa pag-iingat nila at na may warrant of arrest na ito. At ilang inosenteng tao ang kailangan magbayad sa mga kasalanan ni Florendo Clark. Ako? Ang mama?
ang mga tauhan sa ransyong ito. Walang ibang tao magbabayad sa kasalanan ng stepfather mo, Alanis, kundi siya lamang. Hindi totoo iyan. Paano ko? Pinagplanuhan mong mabuting pagginap sa akin at pagkatapos isasabihin mong walang ibang nadadamay? Tumiim ang mga bagang ni Clark. Wala akong magagawa sa bagay na iyan. Kung may ibang paraan maliban sa iyo ay ginawa na namin. At kailangan ko si Florendo. You don't know what you're talking, she shouted hysterically. Tinabig ang blueprint sa mesa. Mabilis na nahawakan ni Clark ang mga kamay niya. Tuloy sa paghihisterya ang dalaga. No, you can't allow Florendo here. You can't. Alanis, please. Nahihirapang sabi ni Clark. Noon lang nito nakita si Alanis na nagpakawala ng ganoong emosyon mula ng araw na kidnapin nila ang dalaga. And without being aware, nakakulong na si Alanis sa mga bisig ni Clark. Ang histerya niya ay nauwi sa mga hikbi. Huminto siya sa pagpiglas at umiyak sa dibdib ng lalaki. Oh God, Alanis, I'm so sorry. I apologize for involving you in this, he said in agony. His hands caressing her hair. It was hard for him to deal with her like this. Subalit nakaimperanta na sa isip nito ang nangyari sa mga magulang, asawa at mga kamag-anak. Higit sa lahat, Carol's impaired hearing. Please, understand that it is beyond my power to call it off now. Tuloy sa marahang paghikbis si Alanis. Gently, he raised her face to him, fear and tears in her eyes. He cursed himself silently for doing this to her. Pinahid ng likod ng palad nito ang mga luha sa mukha ni Alanis. Hush, baby, he whispered, then slid his hand onto her neck. At kung paano nangyaring bumaba ang ulo nito and laid his lips against hers, hindi nito alam. Alanis gasped in surprise as she felt the brush of his lips over hers. Maliban sa bahagyang aligasgas na nagmumula sa tumutubong stubble sa mukha ni Clark, everything else was softness and tenderness. Sa kabila ng pagkamangha, Alanis welcomed his kiss and tongue like it was water and that she had been in the desert for a long time. Kung sino unang humiwalay ay walang makapagsabi. They were staring at each other na para bang noon lamang nila nakita ang isa't isa. Stunned, Alanis moved away slowly. Pagkaway patakbong lumabas ng silid. Damn! Si Clark, tinabig ang lahat ng laman ng mesa. Damn! Hindi maintindihan ni Clark kung anong gagawin niya ang desisyon, mga kafelisidad. Ano kayang mangyayari kapag dumating na sa rancho? Kaya naman, abangan!